Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel na kung saan may kantahan na may kwentuhan pa, ang Kanta Kwento. Mga kakwento, lilinawin ko lang ha, sa mga nakapanood ng mga vlog natin tungkol sa last event sa Cavite, ang tinutukoy kong bad quality sounds ay ang kuha ko sa aking cellphone during live. Walang naging problema sa sounds nila sa live na naging ganap. Sobrang nga ang ganda. Lahat ng tunog mula sa keyboard, bass, guitar, lalo na sa drums and vocals, kinikilabutan nga ako sa boses ni Stacy at Mom Sheena. Sa totoo lang, walang filter, lalo na sa Sweet Child at sa palo ni Ice sa drums. Grabe, hindi ko talaga maisip na kaka-12 pa lang nitong bata na ito. At sa pag-keyboard ni Neisha, detalyado, pati yung ugong ng bass ni Dad Second, sarap sa tenga during live. Lalo na nga ang pinakahinihiyawan ng lahat pagtitirada na si Neisha ng kanyang lead part. Nako, feeling ko nga sobrang mura ng 1K para sa VIP. Halos 3D pa nga lang ang layo ko sa kanila. Deserved nga nila mag-areneta o MOA Arena. Real talk lang, masasabi ko, mas okay sila pagdating sa live. Sobrang organized at ang dynamics ng kanilang aura sa stage, di mo talaga maiisip na mga bata lang sila. Sinikap ko nga mag-live dahil alam mo yun, parang nakukonsyensya ako na sa mga wala doon na fans din nila. Sabi ko ako ang maging daan para maramdaman nila kahit papaano na nandun sila kahit sa pamamagitan ng ating live na ginawa. Ngayon, gusto ko lang i-share ang mga reaction at expression ko sa kanila na maaari nyo ring maging expression kung kayo naman ang makanood sa kanila o makikita ng live in person. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel at pati na rin sa ating FB page. Tapos, paki-comment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! Masingit ko nga din ha, sabi ni Sir Francis Jonathan ang naging organizer ng concert nila, by next year, planning na ang kanilang US-Canada concert, pati na rin ang pag-line up nila sa isa sa mga trending sikat na banda sa bansa na Four of Spades. Abang lang tayo mga kakwento. At umpisahan ko na nga ang reaction ko sa kanila sa last experience ko na mapanood o makita sila ng live. Unahin ko nga ang kanilang aura sa stage. Grabe, napaka-humble nilang lahat. Hindi mo nga alintana sa kanila na mga rising star na sila. So, thank you so much! Pangalawa dito ang quality ng sounds nila. Magdama ang reverb, echo at entertaining value nila o impact sa mga taong makakanood sa kanila. Pangatlo, yung kanilang mga memorya at madadarama mo talaga yung pagmamahal nila sa music o tugtugan. Yung tipong ang babataan nila pero nasa ganitong level na sila ng entertainment. Sobrang nakaka-inspire yung feeling. Di ko ma-explain ng maayos kasi nga sobrang special experience yung mapanood mo sila ng live talaga. Pang-apat, yung goosebumps ko sa crowd. Matanda, bata, Pinoy at foreign. Pag nandun ka nga sa crowd, akala mo magkakakilala ang lahat. Akala ko nga sa mga katabi ko, grupo sila. Tapos nalaman ko, doon lang pala sila nagkikita first time. So ganon yung unity ng Mission Souls na nabibigay sa mga taong humahanga sa kanila. Meron kasi doon kasama ang mga asawa nila na first time din nila makilala at sobrang napahanga sa tugtugan nila. Lalo na nang nalaman nila na isang buong pamilya sila.
So mga kakwento, overall ang Mission Souls nga ay tagumpay na nalunsad ang kanilang concert event sa Cavite. Sana nga masundan pa ito sa Around NCR. Promise ko sa inyo yan mga kakwento, paghahandaan natin ang pag-live at maihatid sa inyo ng maayos ang lahat, lalo na sa mga hindi makakapunta kung sakaling magkaroon sila anywhere sa NCR. Mga kakwento, don't forget subscribe ang YouTube channel ng Mission Souls ha, at para mas updated kayo sa mga parating na schedule nila o event at insight sa kanila, mag-join kayo sa Facebook group nila, ang Mission Souls Army FB Group. Admin nga tayo dito at si Mom Sheena. Kita-kita tayo doon sa group mga kakwento ha. At muli, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At pati na rin sa ating FB page. Tapos, paki-comment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! At sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang Kanta Kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Sa harap ng camera, hanggang na-excited. Nagkakwento ang pangalan, lahat ay nakabitin. Mga banda sa online, underrated pero astig. Sweet notes, Mission Souls, darat mapalamig. Elias Tompeto at Franz Rhythm din. Mga musikong tunay sa puso ay may tinig. Huwag nang palampasin, mga kwento i-share. Sa bawat note at himig natin silang dalhin, yeah. Kanta kwento, sabay-sabay tayong makinig. Mga awit ang puso, tanghin ang kanilang himig. Mga talentadong Pilipino, sikat at di kilala. Sa Kanta Kwento, sama-sama tayong sumayaw. Iba't ibang kwento, bawat banday may kwento. Saan man sila galing, ipagmalaki natin to. Sa likod ng tugtugan, sakit at saya. Bawat nota ay buhay, bawat boses ay saya. Minsan sila ang hype, minsan naman ay di. Pero sa Kanta Kwento, lahat sila'y makikita. Sa bawat episode, ating aalamin mga pangarap nila, sama-sama nating buhayin. Kanta Kwento, sabay-sabay tayong makinig. Mga ahit ng puso, tangin ang kanilang himig. May talentadong Pilipino, sikat at di kilala. Sa Kanta Kwento, sama-sama tayong sumayaw. Mga boss, sama-sama mag-like at subscribe. Suportahan ang mga danda, wag tayong mawala sa vibe. Ay comment ang thoughts mo, tara't magkwento. At sa Kanta Kwento tayo magkaisa't sumayang. Kanta Kwento, sabay-sabay tayo